Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech once again. Meron naman akong gagawin ngayon, isang Universal TV board, China TV. Hindi na natin sasabihin ang mga brand kasi palagi na lang ganito. Huwag kayong magduda na pabalik-balik yung ating video. Hindi, kasi ito yung mga pumapasok kaya wala akong magagawa. Dahil kailangan ko ng content, kailangan ko ng video. Kailangan ko gumawa ng video para may mai-upload ako. So ganito lang talaga yung mga brand ngayon na lumalabas. Wala akong magagawa dahil ito ang content ko, yung paggawa ng TV at iba pa mga electronics tools or equipment or appliances. Nalilito ako. Ang TV na to ay testing natin. Ito yung kanyang ilaw, power indicator. Okay, naka-ground na yung ating test probe, negative test probe, at babasahin na natin ngayon. Naka-power on switch na yung kanyang main switch. Babasahin na natin yung kanyang B+ dito papunta sa ating flyback. Tingnan natin. Dapat meron tayong masukat dyan na at least 110 to 125 and or 90 or 100 pala. Okay, so plug-in natin. Ito yung kanyang plug. Plug-in ko na. Yan, meron tayong 70 volts lang yung ating supply na nandyan. Wala naman pala kasi 75 yon. So 65. Yan, 65 volts yung kanyang supply, napakababa. Check natin yung kanyang mga voltahe na iba, mababa rin, 9 volts, 7 volts. Meron siyang 15 volts at yung isa ay 9 volts din. So yung kanyang 24 napapunta sa ating vertical. Tingnan natin, meron siyang 14. So sobrang baba ng kanyang supply dito. Check natin yung kanyang negative, nakakonect naman. So dapat 24 volts yung nandyan. So dahil mababa yung ating B+, mababa rin yung ating 24 volts. Ang una nating tanggalin dito, naka-unplug na ito para safe tayo. At habang tinatanggal ko itong ating B+, dito ako sa resistor at dito sa flyback. Sa B+ pin ulit, dito tayo magtatanggal. Yan, tapos dito. Okay, siya nga pala. Kung nandyan ka ngayon nanonood at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na. Pagkipindot ng ating bell button at saka paki-share and like sa ating video para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So shout out sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nanonood sa uli kong video. Shout out sa inyo, maraming salamat. Tuloy na natin. Mag-check tayo ngayon dito sa ating B+ uli. Hindi na nakatawid yan papunta sa ating flyback kasi naputol ko na or na-disconnect ko na yung kanyang load resistor. So dito tayo mag-check. Saksak natin. Mababa pa rin. Tapos dahil mababa pa rin, ang susunod nating gagawin dito sa ating vertical IC, tanggalin natin yung tatlong paa lang kasi 7 paa to meron yung vertical IC natin. Yung tinatanggal ko dyan, yung tatlong paa lang, yung sa kanyang B+, yung kanyang supply at saka yung sa gitna na nakakunik sa heatsink or ground. Okay, kahit nga hindi natatanggalin yung ground kasi yung body ng ating IC ay nakakonect rin sa ating heatsink. So ito na lang ang positive ang tatanggalin natin. So saksak natin uli. Dito pa rin tayo sa B+, mag-check.
Okay, mababa pa rin. At dahil mababa siya, ibig sabihin kulang ito yung kanyang supply sa buong circuit, lahat, yung low B plus at saka yung B plus niya na standby para sa ating FBT na 115 ay mababa rin. So tingnan natin kung umiilaw. Yan, umiilaw naman, pero siyempre mababa lang naman ang kailangan ng ating power lead indicator na valve. Dito ako ngayon mag-check sa ating potentiometer or sa ating trimmer na nag-a-adjust ng voltahe kung ilan ang gusto nating palabasin. Pero bago ko ito tingnan ko muna ito kung may voltahe na naka-stack. So wala, safe tayo. So pwede ko nang i-check yung ating excuse, may nahulog, may nalaglag. Okay, hindi bali mahulog yung aking gamit, basta wag lang akong mahulog sa ganda mo. Ayan, okay. So natanggal na natin yung dalawang paa ng ating trimmer. Diyan tayo nag-a-adjust ng ating voltahe. Okay, so tinanggal ko sa ground yung ating test probe na negative. Lagay natin sa X1 key. Tapos babasahin natin itong trimmer. Dapat 2 key or 2.2. So kung makikita dito, meron na siyang 9 or 7 key. So ang taas na. Tapos ayan, so napaka taas na niyan, kaya palitan na natin yan. So yung impedance nito ay dapat 2.2. titingnan natin, or 2K. Meron siyang number na yan, 202. Ibig sabihin 202 ay 2K. Ang gagawin ko dyan, hahatiin ko lang yung 2K at lalagyan ko ng resistor na 1K para magiging fixed voltage na siya, hindi na siya pwedeng i-adjust. Pwede ko siyang ma-adjust, pero gagamit ako ng natawag natin na iba-ibang number ng ating ng mga resistor. Okay, so magkukuha muna ako ng resistor na 1K. Meron tayo nakuha na 1K maliit, pero subukan natin kung hindi iinit or hindi uusok. Lagay natin muna dito sa baba para makita nyo na nilagyan natin ng 1K na resistor. Yan. Okay, ilagay natin yan mamaya sa taas. Dito lang muna siya para makita lang yung ginagawa natin. Hindi pa natin binalik yung vertical at yung B+. Susukatin natin ngayon yung voltahe natin. So abang tayo dito sa ating B+, papunta sa ating flyback. Abang tayo, saksak natin. See, may nakita tayong 110, di ba? Yan o. Tapos yung sa vertical natin na supply, meron na tayong 26. Tapos yung low B plus natin kanina na 9, meron na tayong 12. Dito meron 26, at dito sa isa merong 14 or 15 papuntang audio. Susakatin ko nga pala yung sa 180 natin kung hindi ba siya tumaas. Kung lumampas siya sa 200 ay papalitan natin yung ating 1K na resistor. Ibaba natin yung 110 na supply ng ating B+. Kung lumampas sa limit or lumampas sa 200, kasi 180 yung kailangan dyan sa video natin. Okay, lagay natin sa 250. Tapos dito tayo sa ating 180, yung may filter na 1 or 250 volts pala na capacitor. Ito siya. Yan. So dito tayo may dinaanan na diode. Ito yung ating video na may 180. At dito tayo sa may filter. Titingnan natin kung hindi lalagpas ng 200 volts. Okay. So meron lang tayong
Okay, times 200 mahigit. So, papalitan natin. Ibaba natin yung supply natin. Babaan natin yan. Okay, tuloy natin yung ating ginagawa. Maraming pumapasok. Yung ginawa ko dito kasi para makasiguro ako kung ano ang correct na resistance or kanyang impedance para dito sa ating gagawin na resistor na ipapalit, kasi yung ang resistor mas sigurado yan na masunog lang yan, pero yung change value bihira yon, kasi ito yung na mag change value yung ano, sirain to. Ito yung bago na dito galing. Tapos ito yung hiniram ko sa isang unit. Tapos kung titingnan natin dito, tingnan nyo, bali tumaas na siya. Yung kanyang original dito ay nag-change value na nga. Ito, meron na siyang 10 key. Samantala yung kanyang tatak ay 202 or 2 key. So dito sa gitna siguradong tataas din yan, naging 8.8 key, at yung sa kabila ay 0.95k. Yung hiniram ko doon sa isang board, ito meron siyang 1.73, tapos dito meron siyang 1.73 din, at saka dito meron siyang 5.3 ohms. Okay, so nung aking i-analyze ang pagkakabit doon sa circuit, itong dalawa na mababa magka-connect lang naman sila or nakaparallel. So ito yung mahalaga, ito or ito. So ito ang may gamit, ito magkapareho na sila na isang connection lang. So nakakuha tayo ng 1.7. Ang nilagay ko dito na resistor, ito yan. Yung nilagay ko dyan na resistor ay isang 1 key at isang 680 ohms na resistor. So ngayon, lagay natin sa DC. Ginamit ko ito para makita actual yung number kaysa kanina. So dito tayo ngayon. Kapakita natin na yung 110 volts sa B+ natin ay bumaba. Okay? Kasi habang tumataas pala to yung mag-change value pataas, ay bumabagsak or bumababa yung supply natin. So ibig sabihin, kailangan nating pataasan. So nung kanina nagsubok ako sa 1K, umabot tayo ng 115 mahigit na voltahe. So ang lumalabas sa ating 180 ay mahigit sa 200. Ngayon, susubukan na natin ipakita sa inyo dito sa ating B+. Ito, naka-DC tayo sigurado sa ating tester para hindi masira. Ayan o, tingnan nyo, nasa 104 volts or 103.8. Ibig sabihin, bumaba na yung voltahe natin. So dito tayo ulit sa ground at dito sa 180 na mahigit 200 kanina. Yan o, tingnan nyo. Yan, nasa 189 or 188.8. Yan, fluctuated. Pero, hindi na siya sumubra sa 200 volts. Okay? So, effective yung ating ginawa na humiram muna tayo dito ng kahit luma siya. Humiram tayo para sukatin yung voltahe kung ilan. So, nung masukat natin at bumaba naman sa 200 yung ating 180 volts, so dito tayo nagbase. Kaya gumawa tayo ng series na isang 1 key at isang 680 ohms na resistor, at ito na yung ikakabit natin doon sa taas, kabila. So titingnan na natin ngayon kung meron ng display or meron ng snow yung ating screen. Okay, saksak na natin. Dahil meron na tayong 180, 188, tingnan natin ngayon kung meron na. Yan o, meron ng screen. Yan o, maanda na yung ating screen. Okay, so lagyan natin ng antena. Yan, nilagyan natin ng antena. Tapos, titingnan natin dito sa ating picture. Ayan, meron na tayong picture.
Okay, so solve na yung ating problem. Ang problem ng unit na to ay mababa yung ating B+ na nasa 65 volts lang siya, na samantala yung kailangan niya ay 105 pababa. So dahil kung gawin nating 110 volts DC yung ating adjustment para lumabas yung 110 volts sa ating B+, ay sumusubra sa 200 yung ating 180 volts. Ngayon, nakuha na natin ang tamang value ng resistor na gagamitin natin. Naka-fix na ito, hindi na ma-adjust kung hindi ka magpapalit ng value ng resistor. So tapos na tayo. Ganyan lang siya muna siya, at i-testing ko na lang. Hindi ko na lang ipapakita ang pagtakip. Ang importante, nagawa ko at naipakita ko kung paano ko gawin na mapalabas yung ating picture sa ating screen. Okay? So, thank you so much sa inyong panunood, sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. At muli, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, click ang all para sa lahat kong mga video na i-upload ay maging updated ka. At kung may gusto ka pang matutunan, sundan mo lang ang aking mga video. Hindi tayo gumagawa ng part 1, part 2 palagi, kasi depende yon sa ginagawa natin, kung makuha natin sa maikling video or kung sa mababa, doon tayo gumagawa ng part 1 at part 2. So hindi pare-pareho yung ina-upload kong mga video, kasi paiba-iba yung trouble. Kahit magkapareho na TV yung aking gagawin na China TV, pero paiba-iba yung mga voltahe. Kaya ko ina-upload dahil marami tayong nakikita sa ibang mga comment doon sa ibang mga group or sa group namin minsan na nagtatanong, mababa yung B+, ano ang gagawin, ano ang sira. Ito na yung sagot. Sana mapanood kung paano or ano ang dahilan kung bakit bumaba yung ating B+ at saka yung supply sa ating vertical, or sa lahat ng pagka-trimmer yung sira. Lahat ng voltahe dyan ay hindi normal. Okay? Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay? Pag trimmer yung sira. So ang ginagawa ko, marami na akong ginawa dito at wala namang problema, walang complaint, hindi nagbaback job. Yung pinapalitan ko ng resistor, at ang tawag ko dyan ay fixed voltage na, kasi hindi na maa-adjust yan dahil walang pihitan. Okay? So sa muli, ito po si Andy Ravino TV-Tech, ang inyong lingkod, nagsasabing God bless and more power. Please leave your comment kung ano yung dapat pa natin gawin sa susunod nating mga video. Thank you so much. Bye-bye!